Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener by Angela. At guys, pag-usapan natin tong panawagan ni Gregorio Belhica, ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, kay President Donald Trump. So ano tong kanyang panawagan sa presidente ng Amerika? So basahin natin dito kasi dito matatawa ka. Kasi yung kanilang request ay napaka-imposible. Okay? So, basahin natin dito. So, sabi dito, Dear President Donald J. Trump, our country, the Philippines, is facing a massive struggle with drugs, government corruption, and the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea. Very similar to your issues in Venezuela. But we are not asking for the US to arrest our sitting president. Instead, we are asking for your help in bringing home the former president arrested, si Digong yan, and detained by ICC. Our goal is for both the current and the former leaders to face justice in our own Philippine courts. We want to restore the rule of law within our own borders. Okay. Sa mga panatiko, mga DDS, syempre magaling yan, di ba? Yes! Ito yung chance natin para mapauwi si Tatay Digong kasi yung presidente nga ng ng Venezuela kinuha, di ba? Baka siguro pwedeng arestuhin din si Marcos. Oh, 'di ba? So syempre, uh, gagawa sila ng kadramahan na naman para maniwala yung kanilang mga base, yung kanilang base na uto-uto. Pero sana man lang sa mga vloggers or mga influencers. So let's just say content creators na papalabas ng informasyon ay dapat makuha natin yung mga naliligaw pa rin. Kasi pag sila ay panatiko pa rin at naniniwala sa fake news na nilalabas na kanilang mga puon, ano pala yun sila? Parang wala pa rin yung kanilang pag-iisip, walang patutunguhan. Diba? So, iisahin natin dito guys, dito sa video, yung message ng taong na ito na kung saan walang kwenta. Okay? So, punta tayo sa itaas muna. So, sabi niya dito, our country, the Philippines, is facing massive struggle with drugs, government corruption, and protection of our oil trade territories in the West Philippine Sea. Yung sabi niya dito na massive struggle with drugs, government corruption, and protection. So, punta tayo sa drugs. So far, meron namang mga balita na nagsasabi may nakukuhang drugs, merong nagsusupply pa rin, merong sa iba't ibang panig ng bansa. Pero meron ding police operations na nadadakip yung mga nagbebenta ng droga, pushers or users. And if hindi nyo alam, napakaraming nakuha or nadakip ng mga droga doon sa Davao City. Baka hindi nyo lang alam. Pwede kayong pumunta sa mga social media page ng Mindanao. At doon nyo talaga malalaman na meron mga ganon na sitwasyon. Okay? Now, when it comes to government corruption, well, syempre nandyan din. Okay? Pero, noong panahon ng mga Duterte, noong panahon ni Digong, ang ginawa nila, instead na kasuhan yung mga corrupt government officials, noong panahon nila, ang ginawa nila, ni-relieve lang nila. Tinanggal sa pwesto. Pero, may narinig ba kayong kaso na ginawang itong tao na to? Wala. Puro lang.
Pa-show lang. Yun. So, in terms of protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea, sana tanungin ni Bilhika si Duterte, kasi si Duterte mismo ang naglagay sa atin sa sitwasyon na mahirap protektahan yung West Philippine Sea kasi mas aligned pa siya sa China, okay, kaysa sa pagiging independent, at na-compromise yung pag-discover natin ng oil, natural oil, or natural gas, or any natural resources na matatagpuan doon sa West Philippine Sea. So, sana man lang, mag-isip-isip naman siya. I mean, nasa gobyerno siya, di ba? Di ba? O, sige. Punta tayo sa ano. Very similar to your issues in Venezuela. Actually, hindi siya similar. Okay? Bakit sinabi kong hindi siya similar? Okay, kasi sinabi niya dito, yung issue ng drugs, let's just say merong drugs and corruption. Okay? Pero yung presidente ng Venezuela, imagine niyo yung kanilang value ng kanilang pera. If from what I heard, napakataas. It's like 1,000 of their money to $1 only. Napakababa yung ng kanilang pera. Pinakababa sa isa sa mga pinakamababang pera sa buong mundo. 1,000 pera nila, equivalent yun is $1. Dito sa atin mga 56, di ba? So, ang layo ng ng difference eh. Okay? Doon napaka-massive yung corruption. Dito sa atin, let's just say merong corruption. Pero may ginagawa namang paraan. Hindi tulad ng dati sa kanila, puro lang, pa-press con, pero wala tayong nakitang pagbabago, 'di ba? Okay. Now, punta tayo naman dito yung very interesting. Sabi niya, but we are not asking for the US to arrest our sitting president. Imagine sabihin mong we are not asking for the US to arrest our sitting president. Parang sinabi mo na rin na pwede na sanang arestuhin kasi sa drugs, kasi yung naratibo ng mga DDS, ng mga kanilang mga puon, ay bangag si Marcos, drug addict daw. Pero anong nangyari? Wala silang napatunayan, di ba? Kahit maglabas sila ng video doon na inilabas ni Harry Roque. AI video. Kumbaga, gagawa ka ng video, ano pa, support pa. Di ba? Tapos, instead, we are asking for your help bringing home the former president, arrested and detained by the ICC. So, tingin nyo ba, kayang-kaya ni Trump lusubin yung Netherlands? Kumbaga, kakalabanin niya doon yung buong European Union para lang sa isang accused of crimes, akusado ng crimes against humanity. At bakit kailangan mo i-rescue? Bakit kailangan mong kunin si Duterte doon sa ICC? International court yun, di ba? At again, walang jurisdiction. Kung pag-uusapan ng jurisdiction, walang jurisdiction ang Amerika para kunin si Duterte. Anong dahilan? Wala naman, di ba? Anong kailangan para kay Duterte? So, walang ginamit na utak dito siguro sa Siguro ang ginagawa lang nila para ma-convince yung mga panatiko nila na pwede tong gawin. Hindi pala pwede. Di ba? Okay, so our goal is both the current and former president, former and leaders are face justice in our own Philippine courts. So dito sa kanilang request, mukhang ganun yung kanyang sinasabi, parang sige po, pakikuha na lang po yung presidente namin, yung dating presidente namin, pabalik sa Pilipinas para dito sila
dito hatulan si Duterte. Para na rin sinabihan mo si Trump na gumawa ng kumbaga gumawa ng isang unilateral move or sabihin na lang natin nga ipinagbabawal na gawain para kunin ang isang detained na ng crimes against humanity doon sa ICC. So maglalabag naman siya ng si Trump. Hinihikayat nitong tao na to na maglabag ng international law. O, diba? Anyway, yung ginawa ni Trump, that's a violation sa international law. Okay? But again, can Trump get the former president? Ano kayang pag nakuha, anong babalik sa kay Trump? Diba? O yun. So we want to restore the rule of law within our own borders. Ang napaka parang sabihin na lang natin walang kwentang sinabi niya sa last. Noong panahon nila, restore ba yung rule of law? Hindi. Sinira ni Duterte yung rule of law doon sa kanila noong panahon ng administrasyon niya. Ang ginawa niya, yung mga kritiko ginawa niya ng gawa-gawang kaso which napalaya si former Senator Leila de Lima, si Senator Trillanes, tapos sinira yung ABS-CBN, gumawa ng kwento, o di ba? Ginamit niya talaga lahat ng kapangyarihan niya para sirain ang institusyon na sana'y maganda na nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? So dito mo talaga malalaman na pang ano lang 'to pang view lang ng mga support base nila, yung mga DDS. Okay? At lastly guys, ito yung tingin ni Donald Trump kay Duterte. Ito ipapakita ko sa inyo yung video para at least meron kayong idea na hindi talaga gagana yung kanilang plano. Okay? So, pakinggan natin to Had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. Pakinggan niyo yan? So, the last administration, we're not getting too well. Diba? Galing mismo sa bibig ng presidente ng Amerika. Okay? So, finish natin the rest. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have... Honestly, they don't know what they're doing. Di ba? Kumbaga, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Kaya palpak yung pamumuno ni Duterte. Some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Anyway, nagiba nung si Bongbong na yung ano. So I believe this is kailan to? Matagal na to Okay, I remember years back ata. 5 months ago. Kumbaga, yung relationship ng bagong administrasyon ni Bongbong Marcos nagiba. At yung pagkiling more on interest ng Amerika, kumbaga dito mas pabor si Bongbong Marcos sa Amerika kaysa sa China na sumasakop sa ating bansa. While respecting the sovereign rights of the Philippines. Okay? So yun. So ano sa tingin nyo guys? Meron pa kayong suggestion, comment? Type po sa ating comment section at if nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe buttons. And I'll see you sa susunod na video. Salamat po sa panonood.